nag-glorify natin, no? Lalong na tumataas ang testimony natin at nagiging yung personal testimony natin ay nag-glorify lalo ang Panginoon. Amen? So, basahin po nga natin sa 1 Corinthians 1:6. Because our testimony about Christ was confirmed in you. Amen. Tunay nga na ang testimony natin ay Christ's testimony is confirmed in us. Amen. So, yung pong sa 14 po, ito po actually yung 14, 15, and 16. Ito pong verse na to na ang lights po ang gustong i-interpret sa atin ng Panginoon. So sa 14 po, pakibasa. You are the light of the world, a town built on a hill cannot be hidden. Amen. So, bakit nga po kaya gusto ng Panginoon ay maging lights tayo ng world? Kung yung isa naging salt tayo, at ito ay maging light tayo. Ano po bang property ng light? Light, completely eliminate darkness. Example, smallest spark in the dark room can be seen. Tunay nga po pagka, di ba, napakadilim at mayroong magkaroon ng spark, nakikita talaga yung lights na yun, di ba? So, sabi nga, ano pa, lights travel 300,000 km per second. Amen? Ano pa po? So marami kasi yun nga naalala ko nung yung pangalawa nito, sabi niya, a town built on a hill cannot be hidden. So tunay nga po nung nasa Antipolo, nung napunta kami sa Antipolo, pagkagabi nakikita mo yung maliliit na lights sa baba, di ba? Ngayon siguro kung may dala kang malaking lights at nasa baba naman, nakikita ka rin nila dahil nasa taas ka, di ba? Parang siguro kung nasa Bulsan Kalipa tayo at magkaroon tayo ng malaking lights, huwag naman po natin gawin yun, no? So, nakakala nila natalon tayo. So, makikita talaga, maraming nakakita pag nasa taas tayo, di ba? So, sabi nga, they can see you and you can see them. Example, at night, you can see the light in the city. So, tunay nga po na ganun po dapat ang Kristiyano at nakikita yung light sa buhay natin. So, sa John 8:12. John 8:12. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Amen. So, tunay nga, pagka naglalakad tayo sa Panginoon ay makikita natin ng liwanag, di ba? Continuously. At you can see the direction to Jesus alone. Amen? Kung siguro, kung nasa dilim tayo at nakikita natin ng liwanag, yun lang talaga ang guide natin at ang Panginoong Jesus yun. Amen? Then we must follow Jesus alone. Same those other people that they can follow us and see Jesus in us. Amen? So kung ang Panginoon bilang Kristiyano ay siya yung pinaka-light natin at kailangan maging lights din tayo sa iba. Praise God? So kung yun nga, kung tayo alam na natin at gusto ng Panginoon, sinasabi niya nga kailangan maging lights tayo ng word na to, ay kailangan ipakita po natin yun. Amen? Neither do people light a lamp and put it under the bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. Amen. So yun nga po, yun nga, wala daw nagsindi ng ilaw na tinatago lamang. Amen. So kaya linagay sa bowl, yun nga, tapos yun nga, linagay sa baba ng, ano tawag daw? Linagay sa tinago, parang gano'n. Amen? So sa buhay po natin, kailangan talaga, ang gustong ihayag ng Panginoon dito ay yung lights natin ay lumiwanag na lumiwanag. Amen? So the purpose of this of a light is to make things visible and it is ways if we hide it. Tunay nga na pag tinago natin ang ilaw ay nagiging walang kwenta ito. Amen? Kung madilim at nagsindi tayo ng ilaw at tinago natin,
useless. Amen? So sa Luke 8:16, No one lights a lamp and hides it in a clay jar or puts it under a bed. Instead, they put it on a stand so that those who come in can see the light. amen. Tulad po ng nabanggit natin, yun nga, hindi dapat itago, kailangan talaga nasa maayos na lugar siya para yung mga pumapasok, kung pagpasok mo sa pinto, nakikita mo kung saan ang direction mo. Amen? So it is not normal to hide the light, isn't it? Amen? So tunay nga na hindi siguro normal na tinatago natin ang ilaw, di ba? Ang ilaw talaga kailangan naka-expose. Praise God. Amen. 16 po. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Amen. So kailangan daw po mag-shine ang lights natin sa buhay. So para makita ng iba sa kapurihan ng Panginoon. Amen? So tunay nga po, therefore, since Jesus saved us, we must be shine a light through our Lord Jesus Christ of Nazareth. Tunay nga, kailangan magliwanag ng magliwanag ito. Kung ang ilaw natin ngayon andap-andap, kailangan na magliwanag siya ng magliwanag. Amen? So, yun nga yung kanina, balikan natin kung yung salt kanina, merong 4 ABCD. So, ang lights po ay interpret natin, yung nga tanong kanina, how we become spiritual light. So, una po, Lord Jesus is in us forever. Sabi nga na pagkwentuhan namin ni Brother Francis, pag tinanggap mo ang Panginoon, lifetime na yun, forever na yun. Amen? So, sa Hebrews 7:25, yung pakibasa ko, Lord David. Hebrews 7:25. Therefore, He is able also to save forever those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Amen. Napakabuti ko talaga ng Panginoon. Actually, hindi lang po dun sa tumanggap na. Sinasabi ko ng Panginoon to, yung gusto pa. Hinintay talaga ng Panginoon at sabi nga, He is forever, save forever those who draw near to God through Him. Amen? So, since He always lives to make intercession for them. Amen? Talaga tagapamagitan talaga ang Panginoon. Praise God. Sa letter B po, in His mercy and grace save us. Tunay nga na sa pamamagitan ng pag-ibig at grace and mercy ng Panginoon ay naligtas tayo. Amen? So, sa Titus 3:5, Titus 3:5, He saved us not because of our righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and the renewal by the Holy Spirit. Amen. So, tunay nga na sinasabi sa verse ito na nasave tayo, hindi dahil sa righteousness natin, kung hindi sa mercy na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? So, sa 2 Timothy 1:9, 2 Timothy 1:9, for God saved us and called us to live a holy life. He did this not because we deserve it, but because that was His plan from before the beginning of time to show us His grace through Christ Jesus. Amen. So, tunay nga ito naman na by grace talaga, save tayo ng Panginoon. Amen? So, sa letter C po, God is for us. Amen. Tunay nga ang Panginoon ay nasa atin. So, Romans 8:31-32. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Amen. Tunay nga, pag God is for us, okay clear us. Kahit nga si devil, hindi na siya pwede sa atin. Amen? So, walang makakakuha sa atin. Amen? So, letter D po, Holy Spirit is with us. Tunay nga sa Ezekiel 36:26-27, sinasabi, sis mo. And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and can be careful to obey my rules. Amen. So, tunay nga na ang Panginoon ay patuloy na binabago ang ating puso. So,
to glorify the Lord. At lagi po siya. Amen? At yun nga, sabi niya nga, and sa 27, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statute and be careful to obey my rules. Amen? Sa letter E po, pagkatapos ng lahat ng yon, sabi nga ay truly we are a child of God. Amen? So sa John 1:12, John 1:12, yet to all who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. amen. So tunay nga po na kailangan maging anak tayo ng Panginoon. Amen? So habang siguro sa Shikayna, habang nagpapatuloy tayo, mas binibaby tayo ng Panginoon. Amen? So nasama rin po tayo. Kunti na lang kasi maaga tayo bukas eh. Praise God. Amen? So sa summary, sabi nga yung tanong kanina, how we become spiritual salt and how we become spiritual light. Amen? Sa una nga po, yung sa salt, sabi nga sa letter A, save. So kailangan tayo pong ma-save. Amen? Kailangan tanggapin natin ang Panginoong Hesus, yung unang-una. Kung hindi pa po natin tinanggap ngayon, kailangan talaga tanggapin natin. Dahil hindi tayo pwedeng lumakad continuously kung hindi pa natin natanggap ang Panginoon. Amen? So, then, we must be ambassador of Christ. Amen? And living in Christ's life. Amen? So, tunay nga na kailangan tayong mamuhay. Ayon sa Panginoon. Amen? And yung testimony natin kailangan talaga continuously na nakikita sa atin. Kung meron tayong ginagawa ngayon, kailangan talaga makita, mag-continue, magpatuloy tayo sa Panginoon at para yung mamimit natin from the in future ay may dala natin sa Panginoon. Amen? Amen. Salt equivalent life. Amen? Nabanggit na ng Panginoon yan sa John 14:6 ba yun? Amen? So, salt through Jesus, life through Jesus. Amen? So, sa life po, how we become light in this world. So, Lord Jesus is in us forever. Tunay nga na pag tinanggap na natin ang Panginoon, forever na yun. Amen? Amen. In His mercy and grace, save us. Amen? God is for us. Amen? Holy Spirit is within us. Amen? And tapos ng lahat ng yan, sabi mo nga, so we are truly child of God or son of God. Amen? And life is a revealed truth. So, truth about Jesus. Amen? Amen. Good. So, sa conclusion po, conclusion na. Amen? So, God saved us through Jesus Christ. Therefore, we are destined to proclaim salvation to others. We claim it as a born-again Christian. Therefore, we must be salt and light in this world. Glory to God po. Amen. So, praise God kasi nag-deliver nga po ni Brother Erwin ng Manila. Nakita po ba natin na siya nagliliwanag? Amen. Kasi tunay nga po na para po tayo maging asin at ilaw ng kapaligiran natin ng sanlibutan. Kailangan din po tayo na yung armor lagi nating suot, kompleto. At saka, syempre, nandun po yung palagi tayo nagpipray kahit nasan tayo, kahit anong oras. Hindi po tayo pipili ng lugar. Pwede din po nating malakas, pwede mahina. As long as alam natin na ang Panginoon natin kinakausap. At syempre, nagme-meditate po tayo ng Word of God. Para po patuloy na siya magliwanag at makita sa ating buhay. Though hindi tayo magsalita, makikita pa rin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay na patuloy niyang pinagpapala kanyang mga anak. So, sino pa po ang may karagdagan sa itinuro ni Brother Erwin? Huwag na pong mahiya. Si Kuya dito. Amen, praise God. Naalala ko nung ako'y bata pa kasi tabi kami ng dagat eh. So,
pagtabi kayo ng dagat,